Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, good morning. Yan, good morning. For the first time, hindi na ako nakamask. Yes. Yan, hindi bago pa ng konti. Pero at least nasasanay na rin. Praise the Lord. Yan, ako'y nakangiti na ngayon. Thank you for your patience. At kailangan ko mag-practice. Siyempre, nahihirapang mag-adjust. Pero with the grace of God, yan, kaya natin to. Bear with me. Please bear with me. I'll try my best. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is every piece of blessing. Thank you, Lord, August 13. bakit kay Pagpalay tayo. Thank you, Lord, na pagpapala.
So good morning sa mga nandiyan na. Tumula, yaya mo'y sapat. Thank you, Lord. Wala ka sa paglan. Thank you, Lord. Bagong Tawag umaga, ng counting. ikaw Yan si nagbabalik. Ate Marilyn Gahe. Hello from Iloilo. Wow. Hello po. Good evening and good morning. Sa kay Pastor MJ. Para sa iyo, Birthday lately. para sa iyo. Sino po nandiyan? Share, tag. Is the blessed day. Every day is the day of the Lord. Huli, Every day is the blessed day. Anyway, Every day basta God see us. is the day of Kaya the tiwala. Lord. Share, tag. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Let's pray. Father God, salamat po sa bagang ito. I pray that you speak to us and continue to work in us. Thank you, Lord. Pwede kang mangusap, Panginoon, sa amin, sa aming sharean, hati ka, at tunay na iyong amo ay lalo may taas, at lalo ay mabutod, lumalim sa aming pagkakawasan. Salamat sa iyo, in Jesus' name. Amen. Hirapan lang sa S. Sasabi din tayo dyan. Pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi Today is August 13. awit ko. Happy happy birthday. Para sa iyo, para sa iyo. Happy birthday on August 13. Habang kuya ko, It's a blessing every day. nanay ko, It's the nanay day ni of the Lord. Every gift Sarah. is a Birthday, and it's blessing good every morning, day. happy birthday. It's the day of the Lord. Kilala ko, This is the day of the Lord. kilala ko. As This LV, is the day of tapos the nga lang. Lord. This is the day of the Lord. Bebe. At si Aliana Gutierrez Domitia, yan. Napiliit na. Kailangan. So, happy birthday at happy anniversary sa mga nag-anniversary ng kasal nila sa araw na ito. Praise God. Tayo na matuloy sa pagkakas ng Diyos. It's a blessing every day. At ngayon po ay pangalaman pa rin. Pang-ibig sa lakas. Kala ko, araw na, kahapon yung araw yung ulan. Kahapon na for the first time, lumabas ako ng bahay mag-isa. Walang assistance. This Praise is God, the dahil day hindi ako of so the Lord. normal. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Amen. So, ngayon po, siya nag-grab ng word for the day. Galing po kay Ninang Josie. Na medyo nag-listen natin dahil mahina ang internet nila. So, this is from Ninang Josie, the word of God. Every blessing is a blessing. Sa Proverbs 18:11, the rich think of their wealth as a strong defense. They imagine it to be a high wall of safety. Yan, mayaman daw ang kailangan lang kanilang inisip na depensa. Pag mayaman sila nako, sa yan sa natutunan natin sa mga nakalang araw na inisip natin kapag marami kang pera ay marami parang you are safe na, pero hindi. Ang salapi ay nawawala. Ayan, ito ay nag-crumble into pieces. Kaya we don't rely on much on money. We rely on God. Amen. We rely sa kabutihan ng Diyos na siyang patuloy na nagpapala sa atin. Amen. Naninibago pa ako, pero masasabi din tayo dito. Amen. So, praise the Lord. Yan, kaya ngayon tayo sumamba sa Panginoon with the psalmist.
So, habang hindi natin, yun nga po, salamat sa biyaya ng Diyos na ako po I'm almost going back to normal. Nakakalakad na nga ako halos na walang tungkod. Dati naka-wheelchair pa ako. Talagang hirap na hirap. Tapos nagtungkod ako. Pero ngayon minsan nakakalimutan ko na yung tungkod. At dahil kahapon, lumabas ako, nag-commute ako. Tapos kahit umuulan, lumabas ako. Praise God, iningatan ako ni Lord. Dahil minsan nakakatakot din, baka madulas ka without walang assistance. Pero praise the Lord. The Lord protected me. At yun, nakuha ko na nga yung inaasam ko. Tagal ko nang hihintay. With case of the peace na ko, na natsaga at mura lang. Salamat na din-scoutan pa ako. Amen. Okay, so with that, tayo po sasama sa Panginoon. Talagang, let's claim this, that He has won the victor's crown. Araw. I am play. You are my old reaching for you. Reaching for you. Let's worship God together. The psalmist. You're always fighting for us, heaven angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah.
come to found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome.
Come on, let's worship our God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. 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 Praise your holy name, oh God. Praise you, Jesus. Thank you for your victory. Thank you for your love, Lord. Thank you for our victory. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Spirit, we thank you for your presence this morning. You are good. You are good. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless us this morning, oh God. Bless us, Lord. Yes, Lord. Katulad ng aming inawit. Hallelujah. Every high thing must come down. Every Amen. Praise the Lord. Wow. Wow, what a powerful word of God, declaration. Kaya kahit ano nangyayari sa atin, ay declare natin na talagang tayo matagumpay dahil kasama natin si Jesus. Good evening, good morning po sa mga nandiyan na. Sister Dennis Santos, yan. Nakita niyo na rin ang inyong lingkod. Walang mask. Yan, nakangiti na. Yan, sasanay din tayo niyan. Medyo naninibago pa, pero kaya natin ito. Pilin Manson, good morning. Praise the Lord, praise the Lord. Yan. So, 6,000 and counting. So, tayo dumako na sa ating topic ngayon na talagang nagiging kalakas natin bilang bold witnesses para sa Panginoon. At tayo magiging buhay na patotoo para sa Panginoon. Lalo na kapag tayo humarap sa pagsubok ng may katagumpayan, lalo ngayong may baha, di ba? Parang nakakaya naman kung ikaw ay Kristiyano, tapos ikaw yung problema, ikaw yung malungkot, ikaw yung talunan sa baha. Baha pala, umiyak ka na. Samantalang iba nag-enjoy sa baha. Yan, so when strong men face the trial of fire, hindi siya nag-share. Yan. Yun namin mag-share. Yan, tapos sabi natin na mga ibang uri ng tao kung nakita natin sa Bible, talagang ang pinapakita yung mga anak ng lingkod ng Diyos na hindi kakaiba sa kanila ang pagsubok. Kumbaga, kakambal nila. Kasi doon sa inyo, parang pili nyo kakambal nyo ang mga pagsubok sa buhay. Pero hindi yun masama. In fact, ito yung blessing nga. Katulad ng verse natin sa James 1:2-4, consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work, so that you may mature and complete, not lacking in anything. Yan talagang, kaya kapag tayo may problema, ituring natin ito blessing. Amen? Ang pagsubok ay blessing. Hindi yan pahirap. Hindi tayo dinaan ng Diyos sa pagsubok para pahirapan tayo, para tayo matalo, kundi para tayo magtagumpay. Para lalo tayong lumakas. Amen? Kaya nga, pag-usapan natin ng tatlong bagay sa unang tatlong araw ng linggong ito. Na God does not remove every trial, di ba? Hindi inalis ang baha. Bumaha pa rin. Kahit anong prayer nyo muna na bumabaha pa rin. So, kailangan mo ay maging malakas, maging matatag sa panahon ng baha. Yan, kaya nga, ang dapat natin gawin ay tatlong bagay na nauna. Una, we stand on God's promises. Kapag may pagsubok, ang kakapitan lang natin ay sa pangako ng Diyos. Hawak mo ang promise. Hawak mo ang promise. Hawak natin ang promise ng Diyos. Salita niya.
kasama natin ang Diyos. Saan ka man pumunta? Ano man mangyari sa buhay mo? Kasama natin ang Diyos. Amen. So you stand on God's promises. Hello, Ate Presi Kagayat, Sister Nelia Clemente. Good morning, good morning. Sister Heidi Reyes, wow, hello, hello. Ayan, nakita ko merong kanyang bahay dinedicate sa USA. Hello, hello, at yan, I hope na we will see again each other. Yan, ang ating mga Repa Pips, sabi nga ni Pastora, yes Pips, sabi ni Pastora Marcel. Yan, we stand on God's promises. Kapag may pagsubok tayo, yun lang kakapitan natin, wala lang iba. Amen. So we feed our faith with God's word daily. Kaya napakalaga na talagang tayo ay babad sa salita ng Diyos kasi yun ang baan mo eh. At yun ang papalit sa mga takot na ating hinaharap, lalo ngayon sa palang ito na tag-ulan, tagbaha, parang uncertain lahat. Pero salamat sa Panginoon because God can be with us. Then pangalawang gagawin natin, we go through trials. Yan. Hindi tayo hayaan ng Diyos na dumaan sa pagsubok ng walang mangyayari sa atin. Ang gagawin nito ay tayo palalaguin sa pagsubok na yan. Sabi nga nung verse na binasa natin, ito yung magbibulot ng patience, di ba? Na makukuha natin yan kapag ikaw ay dumaan sa very impatient situation. Diba? Kailan mo kailangan ng love? Diba? Kapag mayroong lugar na unlovable ang sitwasyon. Yan, kaya, and then you will mature. Kaya nga sa mga may pinagdaan na katulad ng iyong lingkod, talagang maturity talaga ang idudulot nito. Yung talagang alam mo, you will be better. Hindi bitter. Amen? At pangatlo, karakter. Yan, kailangan bumait ka. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, dapat bumabait ka. Hindi ka naging masungit. Hindi ka naging bugnutin. Sayang naman kung kayo dumaan sa pagsubok tapos naging bugnutin ka. Diba? Kaya, and then, lalo ka magtitiwala sa Diyos. Yan. You grow through trials, sabi Ate Presi Kagayat. Yan. You stand in God's promises. At kahapon, pinag-usapan natin ang you lean on God's grace. Yan. Ang aasahan mo ay ang biyaya ng Diyos. Sabi lang 2 Corinthians 12, 9-10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Amen, amen. Kaya katag-struggle ako ngayon sa aking pagsasalita. Biyaya ng Diyos ang mag-sustain sa akin. At ito ay mas nag-manifest ang power ng Diyos. Amen, amen. Praise God. So we lean on God's promise, God's grace. Yan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Amen. Praise God. So, Mr. Nene, hawakan po natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi pa babayaan man. Hebrews 13:5. Yan. Amen. Yan, encourage ko rin kayo na mag-share kayo ng mga verse na may picture dahil ginagawa natin word for the day. Every day ay meron tayong word of God na quotation na magpapalakas sa bawat isa sa atin. Anyway, so yun nga. So we need in God's grace. At yun talaga kailangan natin, sabi ng napag-aralan natin kahapon, mas lalong nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay nasa kahinaan. Yung ating kahinaan, sabi nga ni Pablo, mas magmamalaki ko ang aking kahinaan kasi doon nagmamanifest ang Diyos. Amen. Wow. Yan, kaya sa aking pagkakasakit, nung nakarang araw ngayon, malakas na ako. Nagmamanifest si Lord, di ba? At yun yung sinabi ko kapon, first time na ako nakakinis na ng walang aid ng sinuman. At ako ay walang tungkod at 2 days na ako'y nagbabalik na nag-exercise, nag-push up na ako. Kahit na mahirap pero ginakaya.
Sabihin talagang bibiyaya ang Diyos. Yan, babalik lang ulit yung ating ang ating katawan. Kasi talagang umimpis ako eh. Anyway, we need on God's grace. Yan, sino sa inyo ang bunga ng biyaya ng Diyos? Sabi, si Pastor Marcel nga, sabi niya, I want to be a trophy of God's grace. Amen. Yun lang ako. Praise God. So ngayon po, punta tayo sa number 4. Number 4. Ang sinermon po ito, dalang 2-part sermon. Ito yung second part. Sa tandaan po natin na God's strength begins where human strength ends. Yan pang-apat, we persevered to the very end. Persevere to the very end. Yan. So, comment down below, persevere to the very end. Yan po ang ginagawa ng mga pagsubok ng mga lingkod ng Diyos. Tayo lalo nagpapatuloy hanggang sa dulo. Yan, talagang natin, ito ang magdadala sa atin sa finals. Diba? Sabi nga, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Yan ang magtiis hanggang wakas. Kaya kung gusto nyo makatagal hanggang finals, hanggang rapture, hanggang upward is coming. Yan, be patient, persevere. Kahit ano mangyari, laban lang, kapit lang. Amen. Yan, sabi sa verse John 5:10-11, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance. Wow! Yan ang best example of perseverance, si Job. And have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Wow! Yan, persevere to the very end. Yan, kaya sino sa inyo ang pangako niyo kay Lord? Kayo ay hanggang finals. Yan, magtitiis hanggang wakas. Hanggang tayo ay maligtas. Amen? So, talagang kaya nga talagang mapapatunayan ligtas ka. Kung hanggang sa dulo, hanggang sa mga pangyayari sa buhay, hindi ka bumibitaw. Kasi yung problema kapag bumitaw ka doon ka tali Kaya nga yung mga namatay na nisip natin na nahirapan, pero hindi bumitaw kay Lord, silang panalo talaga Yan si Pastor Marcel, hanggang to the very end, nagbatas ng kamay, kahit na maraming nakasabit sa kanya, at talagang si Sister Dalia, yung mga naalala natin, as ang kilala ko, Sister Shondrin, dati, maawit habang nasasaktan. Grabe, no? Talagang yun yung ginagawa ko nung ako nasa hospital, talagang nag-worship ako kay Lord, talagang kahit hirap na hirap, kasi yun lang talaga maging kalakasan mo Kaya nga, ito yung pagkakataon na kaya nga sabi nga, ang totoong worship, ang pinakamalalim na worship ay nangyayari kapag ikaw ay nasa ilalim ng pain. Diba? Yung kahit nahirap, kahit may pain ka, nag-worship ka kay God. Diba? Worship through worries. We praise through pain. At doon ang totoong worship, dalisay yun. Talagang, alam mo, magpapasalamat ka kay Lord. Alam mo, nakakatulad sinabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ng Panginoon. Wow! Kaya niyo pa ba sabihin yun? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ng Panginoon. Wow! Kaya niyo pa bang sabihin yun? O magreklamo kayo kapag dubang ka sa ganung pagsubok. Hello, Arceli. Good morning, good morning. Thanks for coming back. Yan, si Nene, di ba? So, ang Diyos na nabigay, ang Diyos na kumuha, purihin ng Panginoon. Can you worship God like that? Na kahit na nawala ang mga bagay-bagay. Kahit kinuwan lahat, magpupuri ka pa sa Panginoon, di ka mag-aalala. Yan, ayun talagang matibay na Kristiyano. Yan dyan masusubukan talaga. Kapag
nagkaroon ka at nawalan ka, pareho lang. Diba kaya ngayon, ayun ang context ng I can do all things through Christ. Eh. Hindi yung magkapagbubuhat ka ng malakas, hindi yung magagawa mo maraming bagay, kundi maharap mo ang anumang sitwasyon ng buhay. Mayaman ka man, mahirap ka man, pareho lang. Amen? Hindi na nalalaman ng mga tao kung ikaw walang pera. Diba? Sabi nga niyang kanta ni Derek, diba? Akala nila mayaman ako, pero hindi nila alam kulang pa pera ko, di ba? Marami nagtatanong sa akin, bakit daw ako laging masaya? Di ba? So, kailangan nalaman ng mga tao na kahit wala kang pera, napupuri sa Panginoon, di ba? Minsan nga, alam mga nanay, di ba sabi nila, mga nanay daw malungkot kapag walang pera. So, patunayan natin na kahit walang pera, masaya tayo. Amen? Patunayan natin na kahit may pagsubok ay malakas pa rin tayo, may biyaya pa rin tayo galing sa Panginoon. And everyone say, Amen. Pastor, naniniwala po ako na sinusubukan po kayo ni Lord na kahit wala na si Pastora sa inyong tabi, nandyan man siya sa inyong tabi. Sabi niya, kanya pababayan, iwanan, kalaman dahil alam niya, nakakayanin mo ang lahat. Pati patitigis habang kayo'y naglilingkod sa kanya. Amen, amen, amen to that. Yan, talaga totoo. Yan, nakadagisa ako ngayon dito. O dumasya siya na, samahan ako ng mga pamangkin. Ayan, ay takpang ko wala yung mukha ko. No? Ayan, okay, so praise the Lord dahil nga sinasabahan tayo ng Diyos kahit anong kalagayan natin. Amen. So, kaya nga, pag-usapan po natin si Job. Yan, ito yung matutunan natin sa lesson sa buhay ni Job at sa mga Bible characters na pinanggit yan. Una, endure faithfully because God blesses those who persevere. Ayun ang ating text nung last month, yung overcoming trials. Na tayo maging faithful, mag-endure tayo. At pinagpapala ng Diyos yung nagtitiis. Pinagpapala ng Diyos yung talagang mahawak. Pinagpapala ng Diyos yung kahit anong mangyari, kumakapit kay Lord. Hindi kumakapit sa patalim. Iba kasi kumakapit sa patalim, di ba? Kapag wala ng pera, kung kanino ng load ang lapis sa Bombay, pinalimutan na si Lord. Pero ang gagawin natin ay endure faithfully. Comment down below, endure faithfully. Yan, endure faithfully. Dahil merong regalo si Lord sa mga nagtitiis, di ba? Kapag may tiyaga, ano sabi? Kapag may tiyaga, may nilaga. Yay! Amen, di ba? May nilaga. At hindi naman sa nilaga, marami. Merong lechon, merong kaldereta, apritada, etc. etc. Kaya talagang may blessing sa mga nagtitiis. Kaya tiis-tiis lang. Talagang alam natin, the Lord will see us through. So comment down below, endure faithfully. Yan, mag-endure tayo kahit anong mangyari. Yan, sabi nga, endure, sabi ni sister. Sinusumat ng sister Nelia Clemente, endure faithfully. Talagang mangyari, talagang laban lang. Kaya salamat sa mga binaha na nagtitiis pa rin. Nililingkod pa rin kay Lord. Katulad kahapon si Brother Tabi pa nag-MC sa soaking net, samantalang underwater ng bahay nila. Amen. Yung mga pinagpapalan ni Lord, yung talagang nagtitiis, hindi nagreklamo. Talagang masaya pa dahil nga kasama nila si Lord kahit nahihirapan sila. At sila ay matanda na wow. Grabe yung pagsubok na dadaan nila. Pangalawa, wait expectantly. Wow. God's timing is always perfect. Yan, hindi naman ibig sabihin na nahirapan kayo, wala nang gagawin si Lord. Meron gagawin si Lord. Maghintay ka lang. At talagang ang dapat natin gawin ay maghintay tayo ng may inasahan, may faith. Amen. Ikaw kapag may sakit ka, alam mo pag gagalingin ka ni Lord, kapag wala kang pera, alam mo magpo-provide si Lord, may timing si Lord. At alam niya yung ginagawa niya, alam niya kung kailan niya bibigay yung lahat ng yun. Ayon niya nga sa James 5:7-8. So wow. So sino siya may nasahan kay Lord? Taas ang kamay. Wala meron tayong nasahan kay Lord. Itaas natin ang level of faith, itaas natin ang level of expectancy mula sa Panginoon. Dahil sabi nga,
Mas natutuwa si Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. God is pleased to those who have faith in Him. Without faith, it is impossible to please God. Kaya may asahan tayo. Alam natin, the Lord will bless us. Kaya may nawala sa'yo, ideklara mo, ibabalik ng Panginoon yan ng 7 times. Yan, hindi ako nakaaway, ibabalik ng Diyos ng 7 beses. Wow! So, we believe God on that. Kaya alam natin na ang Diyos ay may biyaya talaga. So, wait expectantly. Comment down below. Wait expectantly. Kapag may tiyaga, may nilaga. Yan. Amen. Praise God. Kaya, abang-abang lang sa blessing ni Lord. Abang-abang lang sa sagot ng Diyos. Basta, pag tayo may nagpe-pray, asahan mong darating by faith. Ibig sabihin ng faith, talagang kahit hindi pa dumarating, ay inaasahan mo na. Diba? Hindi yung parang umaasak sa wala, para nakatingin ka sa kawalan, di ba? Darating kaya, hindi, the hope in the Lord. Talagang yung atmosphere of hope, itaas natin. Yung level of faith natin, itaas natin. Talagang alam natin, totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? At kahit na hindi matupad, paman, sa paningin natin na hindi nangyaring gusto natin. Pero ang ating pag-asa, ang ating pagtingin sa Panginoon ay ganun na lamang at tayo ay sasamahan niya at hindi niya pababayaan. And everyone say, Amen and Amen. Okay, mouse. Ang pangatlo, guard your attitude. Yan. Yan ang dapat natin bantayan. Kasi nga, diyan marami nasisira yung attitude. Don't let suffering produce bitterness. Yan, di ba? Kasi nga, understandable kapag ang isang may sakit, yung masungit, di ba? Yung bugnutin, irritable, pero you can make a choice. Ayun ang aking talagang pinaglabanan. Sa totoo lang, minsan talagang naiirita ako sa mga minsan na nagbabantay sa akin. Yung mga parang hindi mangyari yung yung inaasahan ko and all that. Pero hindi, dapat magtiis ka eh. Kailangan bantayin mo yung dahil nga, yun ang dinidevelop sa ni Lord yung magandang attitude. Kaya mas maganda na bantayin mo na yung attitude mo habang ikaw dumadaan sa ganung proseso. So in so doing, nangyayari yung layunin ng Diyos. Nagpaproseso ka na gagawa ng Lord ang layunin niya sa ating buhay. So guard your attitude, make a choice na you can be better or you can be bitter. Yan, sino gusto niyo better o bitter, di ba? Diba? Don't be better, don't not bitter. Yan. So comment down below, be better, not bitter. Yan, wag maging bitter sa mga pangyayari sa buhay. Maging thankful pa rin. Maging grateful pa rin sa mga ginagawa niya, sa mga bagay na talagang inspire niya tayo. Dahil talagang mabuti ang Diyos. Kahit nakita natin may mga pangit nangyari sa ating buhay, katulad yung unggulan yan, di ba? Eh, may biyaya ang Diyos ito, magpapadala ng ayuda. Balita ko may ayuda rito. Nasaan ba? Wala pa, di pa darating. So, di ba, kahit wala kang pera, magkakaroon ka ng mga supplies. Amen. Di ba? So, maraming blessing ang baha, maraming blessing ngayon walang pasok, di ba? Di nagkaroon ng time ng mga magulang sa kanilang mga anak para mag-banding. Diba? Kung hindi natin pagkakaroon nito, maging blessing yung mga negative na sitwasyon sa ating buhay. So, guard your attitude. Yan, mas maging mabait tayo. Hello, Ate Gloria Cuenco. Good morning. So, ayun, kaya nga yung mga pagkakataon na pwede ka maging masungit, magandang pagkakataon niya na pwede ka maging mabait. Diba? May choice ka, diba? At least magkakaroon ka ng choice. Magkakaroon ka ng pagkakataon na maging mabait ka. Yung masungit ka na, pwede ka magsungit pero hindi. Pipiliin mo magpatawad, piliin mo maging maintindihan. Diba? Kaya nga, yun ang maging blessing. Kahit baka may sakit ka, ikaw pa yung magpapalakas sa ibang tao. Ikaw pa yung magbibless sa kanila. Dahil nga, mayroon kang choice
Yan, be better, not bitter, sabi ni Stan Nene Santos. Yan. Nabati ba kuya ko? Stan Nene, kahapon birthday niya, wala ka kahapon. Birthday ng kuya ko kahapon. So, guard your attitude. Don't let suffering produce bitterness. Be better, not bitter. Ang apat, follow godly examples. Yan, sundin natin mga halimbawa ng mga propeta at ni Job to encourage us to endure. Grabe, no? Diba talaga sila yung mga prophets, kung ano ang pinagagawa sa kanila, kata sila naglilingkod kay Lord, ha? Kasi nga, yung ibang tao, inisip nila kapag naglilingkod sila kay Lord, ibibless sila ng sobra-sobra. Eh, ang nangyayari, kabaligtaran, di ba? Since yung naglingkod kay Lord, eh, parang nahirapan ka lalo. Of course, the Lord will bless us. Pero minsan, ang kakibat na paglilingkod ay persecution, di ba? Ang kaibat ng paglilingkod ay sakit, paparusahan ka, katulad nga nila Jeremiah, di ba? Talagang nilagay sa balon na walang laman, at putik, at kung nahirapan siya, at maraming mga propeta nahirapan talaga. At isang matindi nga si Job, diba? Imagine, dahil sa kanyang lahat, pinagmalaki lang ni Lord. Pero ano nangyari? Nawala lahat sa kanya. Lahat ng ari-arian niya. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. At nagkasakit pa siya ako nga isang sugat lang iniinda ko na eh. Eh si Job, pigsa mula ulo hanggang paa. At di niya alam gagawin. Ang hirap siguro nun, ano. Pero alam natin doon sa tinuruan ni Lord. Kaya maging example natin yung mga Bible characters na napansin natin, kung mapapansin natin sa Bible, lahat ng Bible character, dumaan sa pagsubok, di ba? Dumaan talaga sa kahirapan. Talagang hindi talaga dinisign ng Diyos ang buhay na maging parang a walk in the park. Hindi dinisign ng Diyos na parang maglalakad ka sa bed of roses. Pero yung bed of roses na may puro tunig sa ilalim. Naranasin niyo ba yun, di ba? Diba? So, ibig sabihin kasi nga, ang inaanda ni Lord ay mga magtatagumpay. Talagang maghahari kasama niya. Kung paano si Jesus Christ ay nahirapan din kung siya nandito, pero siya nagmana nagumpay. Kaya nga, para kung magimana nagumpay, ibig sabihin, merong laban na ikaw na paglalabanan. Yan, belated happy birthday po, Kuya Jen. God bless you more and more po, Kuya Jen. Mukhang di ata naipumasok ng kuya ko. Habang nandiyan siya. Anyway, so follow the example of the Old Testament characters and lalo na si Job. At nga yung kay Job nga, alam natin yung kalagayan ni Job. Kaya actually si Job, una maganda yung attitude niya eh. Pero alam natin nang bumisita yung tatlong kaibigan niya, sa loob ng 7 araw, mababait sila, hindi siya lang sasalta kasi nga, sabi nga nila kapag mas matindi ang suffering, dapat mas less ang talk. Yung makisama ka lang. Pero kapag ikaw dumalaw sa may sakit, tapos marami kang sinabing negative, hindi nakakatulong. Pag yun ang nangyari kay Job, na dinalo ng mga kaibigan, tapos maraming sinabing negative, tapos inakusuhan pa na siya makasalanan, kaya nangyari ganyan-ganyan. Hindi nakatulong eh. So nagkaroon siya nag-develop yung bitterness siya sa unang bahagi. So hindi lang nakarecover siya. Sana tayo rin makatulong sa mga dinadalaw natin, napalakasan sila kung hindi mo kailangan ng maraming salita, hanggat mandandong ka lang, in comfort mo lang, palakasin mo lang. Pero magsasalta ka ng negative ako talaga, wow. Hindi maganda talaga. Naranasan ko yan na instead na papalakas ako, lalo akong manghina. Kaya maging kalakasan na tayo ng ibang tao na tayo po ay maging inspirasyon. At panglima nga, trust God's heart. Yan, trust God's heart. His purposes are compassionate and merciful.
Pagtiwalaan natin ng Diyos na alam yung ginagawa niya. Comment down below, trust God's heart. Diba? Kung sila na may hawak ng buhay mo, pinahawak mo ang buhay mo sa Kanya, magtitiwala ka, Lord, ikaw bahala ka sa akin na. Dadaan ako dito, hirap. Lord, take care of me. Samahan mo ako, di ba? Hindi yung, Lord, ano ka ba? Nandiyan ka ba? Di ba? Question mo si God. Parang di ka naman gumagalaw, Lord eh. Hindi, tiwala mo talaga. Trust God's heart. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung paano kanya isusustain. Alam niya kung paano ka sasabahan, papagbabayan para maging malakas ka. Amen, amen. Praise God. Mahina po kasi internet. Gusto nanood po ako, kaso po nawawala po. Ayun. Anyway, dahil nga sa ulan po yan eh. Anyway, pero magtiwala tayo sa Diyos. Yan, trust God's heart. Yan, medyo nahirapan ako sa S. Yan, trust God's heart. Magtiwala natin si Lord. He knows what He's doing. Alam niya. Amen, amen. Thank you, Lord. And lastly, maintain integrity. Stay faithful in both words and actions. Yun sa number 5 nga, yung mga layunin ng Diyos at yung kanyang biyaya at habag ay nandiyan. So hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan. He will not drop you. Di ba may mga kaibigan, di ba, nanda-drop? Pero si Lord hindi. Hawakan kanya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ang huli nga ay maintain integrity. Comment down below, maintain integrity. Talagang maging tapat in words and in actions. Kaya huwag kang lalayo kay Lord. Actually, kaya nga sabi ko nga kung ikaw ay magreklamo sa pagsubok, kailangan tapatan mo yung katapatan ni Job. Dahil si Job at hindi ang integrity niya, di ba? Talagang sabi niya, I made up a covenant with my eyes that I will not adversely look, at a woman with lustful look. Ganun siya ka-integrity. Diba? Yung kanyang faithfulness talaga sa mundo, sa Panginoon ay talagang pinapatunayan niya from time to time, every now and then. At ganun din tayo. Kahit na tayo kumapit sa patalim, kahit tayo nagigipit, maging tapat tayo sa Panginoon. Maintain integrity, talagang maging faithful tayo sa Panginoon. Sa tithes, diba? For example, na mayroon kang financial problem, maging tapat ka pa rin sa tithes kahit nahihirapan ka. Diba? Ganun bagay. At talagang sa words, sa action ay papakita mo, Lord, magiging faithful ako sa iyo kahit anong mangyari. Amen. So we'll persevere to the very end. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. At yan, tayo po ay magtatapos na. Kaya salamat sa inyong pakikinig. At bukas tayo po ay God's Word for You. At tutuloy po natin sa Monday sa final wrap up ng ating lesson. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa kalakasan. Salamat po na kahit anong mangyayari sa buhay namin, Lord, nandiyan ka para kami samahan at hindi mo kami pabayaan at hindi mo kami iwanan, Panginoon. Kaya Lord, tatiwala kami sa inyo at ang pagsubok ang aming dinadaanan at ngayon marami pong baha at makulimlim pa ang panahon. Alam namin, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami papabayaan, Panginoon. And Lord, nawa ang mga pagsubok na ito ay lalo pa maglilang sa amin, lalo pa maging maayos kami, lalo ma-develop ang aming maturity, at lalo talaga malubalhati ka sa aming buhay. Napagpalain po ba sa nakasama ko ngayon, ang lahat ng may sakit, pagaling mong patuloy mong bigyan ng pag-asa, ang lahat na may financial problem, ang lahat na may problema sa pamilya, ang lahat na may pinagdadaanan, Lord, samahan mo kami. Lord, you said that you will never leave us and you will never forsake us. So, salamat sa iyo, Panginoon. Nawa, pagpalain niyo po ang bawat isa at sa maghapong ito, samahan mo po ang bawat sa nalalabas man, kung ano man ang gagawin doon, lalo ka malulhati sa aming buwan. Ito po ang lang sa pangalan ni Jesus. And everyone say,
Amen and amen. Praise God. Yan. So, God bless po sa bawat isa na nandiyan. Kaya tomorrow po, yan, hanggang natin alas 7 lang po. Nagsimula na tayo. We will have another feast of the Word of God. I'm so excited sa mga ginagawa ni Lord sa church. Kahit na nga, I'm just recovery. Pero alam ko maraming gagawin si Lord. Kaya samahan niyo po ako sa pagsulong. Yan, I will come back better and brighter and fiercer. Diba sabi nga? Yan. So, version 2.0 ni Pastor John para sa pagbalik ay yan po natin. I need people na sasama sa akin in doing what the Lord is asking for us to do. Lalo na nga nag-enroll sa SOL. Yan, kung di pa tayo magpapatuloy sa SOL this week, dahil nga irregular pa nga sa session, by grace, ay tuloy natin yan. Tatapusin natin at tayo magsisimula ng mga bagong bagay na talagang pinapagawa ng Lord sa akin. So God bless, God bless. Shalom, shalom. Mamayang gabi nga po pala, babalik na rin po ang simbahay online. Kaya pwede kayo sumama na may alas 8 ng gabi para po mapatuloy ang simbahay online na kapatol din. More than a month, God bless, God bless. Balik-balik tayo sa ating lingkod. If the day of the Lord, this is the day of the Lord. It is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.